J.R. Badong is back, braving frozen hotel pipes. Seriously, it's 12 °C, and he's still live streaming talk about dedication to bring you the latest on the drama within MCGI. This time, he's joined by Sis Nikki, who returns to share her personal journey of disillusionment and the challenges she faced under Daniel Raisin's leadership. Together, they dive deeper into allegations of financial mismanagement, coerced loyalty, and the exploitation of church funds. But wait, who the hell is Sis Nikki, and why should we care? Charing Lang. Meanwhile, King Cortez is still dodging debates like a jeepney in traffic, and MCGI's leadership is more secretive than the recipe for Jollibee's gravy. As the pressure mounts, one question remains. Will Daniel Raisin finally address these allegations, or will the truth remain buried under layers of secrecy and denial? Oh, and while we're at it, can someone please explain why Pandesal tastes better in the morning? Just asking for a friend. The fight for transparency continues, and the stakes have never been higher. Stay tuned as the battle for truth unfolds, because imilang bala ka dyan. Hello po mga kapatid, tinig po ba? Yan. Paki-ano lang po kung dinig po or hindi. Nag-work po kasi ako eh. Kahit ano namang gawin mong ways para mag-broadcast, mag-live, pipintasan at pipintasan din po ng mga kalaban yun. Kaya you are working, ang sasabihin nila, nagpapaano lang yan, nagpapasikat. So, better yet, continue the battle kasi pagka nagpa-distract ka sa mga ganitong mga tao, mawawala ng saysay yung naglalaban. So, ganyan yung nangyayari po. Dinig po ba? Naka-headset kasi ako. Para matuloy ko yung ginagawa ko. Yun, dinig naman pala. So, ganyan po yung nangyayari mga kapatid, mga kababayan. Meron akong nabasang article regarding dyan sa kulto na na yan mga kapatid, sa religion na pinamumunuan ng demonyong si Daniel Rason. Saglit lang po iano ko lang po itong try ko lang po yan, naka-charge na. So, kung mawala po silang maisip na at makita na po pwede po nilang ipukol sa akin, ito pong last resort nila, itong kasama ko nag-work dito. And isa lang po ang masasabi ko na pinupukol niya sa akin. Out of the topic naman. Unang-una, this is a professional place. It's not related to the church. Kaya itong King Cortez na to, binlock ko na kasi nanggugulo lang naman siya sa wall ko. Meron siyang sariling Facebook account. Doon siya manggulo ng manggulo. Mga kapatid, ang ginawa ko, binlock ko na lang kasi binigyan namin siya ng chance ni Brother CJ Perez na umakyat. Hindi naman siya umakyat. Tapos, Sis Mercy, kung nakikinig ka, Sis Mercy, yung asawa ni Brad Erickson na taga Macau, na parent ni Hart, nung bata sa sinisiraan po kayo nitong kasama ko, mga Sis Mercy and Brad Erickson. Wala daw po kayong puso, yun daw pong utang niya, nakikiusap siya na kung po pwede, wag na munang patubuan yung utang po niya, wala daw po kayong puso. Pinilit niyo pa rin daw po siyang magbayad. And itong si Sis Gemma na na dahilan para makapunta siya dito, itong kasama ko, sinisiraan ka din sa akin. At saka, alam ko, sinisiraan niya din ako sa'yo. Sinabi ng kapatid mo si Sis Gina. So, ayun, mga kapatid. So, I just want to inform you na itong kasama ko na to, wala din namang credibility eh.
Wala nga po yung ano, wala nga po yung amo ko paano siya makakapagpadala ng sahod. Sabi niya nakiusap siya kung po pwede na hintayin na lang siya pagbalik niya. Wala po. Tapos magpo-post siya sa ano sa Facebook niya na naglakad siya ng bundok. Guys, hindi niya pwedeng lakarin yung ano, yung lugar namin hanggang doon sa downtown. Sa by driving, it will take you 40 minutes for you to go to the downtown. Kaya yung po sinasabi niya na naglakad siya, hindi po, wala pong kasinungalingan po yun. Wala pong katotohanan po yun, mga kapatid. So, I just want to clarify things na talaga pong they are trying to manipulate everything that they can and they could to discredit me, to malign me, and wala naman pong ano, bearings mga kapatid. Kasi unang-una, ah sabi ko nga po, kung talagang kayo pala ang nagsasabi ng totoo, kung ikaw pala talaga ang nagsasabi ng totoo, Daniel Rason, bakit takot na takot ka na marinig ng mga kapatid yung kasinungalingan pala? Kasinungalingan lang pala ang sinasabi ko, di ba? Bakit takot na takot ka na malaman ng mga kapatid yung sinasabi ko? Logic lang. Ganun lang po kadali, mga kapatid. Ganun lang kadali yung logic. Kung palang si Badong nagsasalita lang ng kasinungalingan, bakit takot itong Daniel Rason na nagsasalita daw ng katotohanan? Mga kapatid. Tapos sasabihin niya sa prayer meeting na kapag nagsasabi ako ng katotohanan, ginigiba ko ang kasinungalingan. Baligtad, mga kapatid. Baligtad. Alam mo, kapag ka nagsalita ka ng katotohanan, hindi mo kailangan ano, i-shun. Hindi mo kailangan ipa-block yung mga nagsasalita ng kasinungalingan. Bakit? Lalo lang maliliwanagan yung mga tao. Na yung sinasabi mo, at hindi mo kailangan magsabi ng nagsasabi ako ng totoo, no. It's the people who can say, who can tell whether you are saying the truth or not. Ganun lang yun, mga kapatid. Kaya nga merong husgado eh. Bakit? Yung husgado, yung ano, yung hukuman, yung magsasabi kung sino yung nagsasalita ng totoo at saka sino ang nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi ikaw, hindi ako. Mga kapatid, kaya yun nga po yung hamon ko, di ba? Patunayan natin na kung ako nagsasalita ako ng kasinungalingan, patunayan natin sa harap ng kapatiran. Pero, takot po siya, mga kapatid. Takot po na malaman niya yung katotohanan, mga kapatid. And hanggang ganyan na lang naman po ang po pwede nilang gawin, mga kapatid. Yung pong i-brainwash nila ang mga kapatid. Ganyan na lang po ang po pwede po nilang gawin, mga kapatid. And hindi naman po lahat ng dumadalo ay brainwash. Sabi nga po ni Sis Nikki kahapon, buti ka pa nakapag-exit ka na. Sabi nga ni Sis Nikki, kayo, ang tanga-tanga nyo eh. Sabi ni Sis Nikki. Well, naiintindihan ko si Sis Nikki. On the other hand, naiintindihan ko rin yung mga kapatid na they envy Sis Nikki for exiting the church already. Bakit? Kasi hindi sila makapag-exit because of the many circumstances that they are trying to take considerations. Yun po, mga kapatid. And sabi ko nga po, the best thing for us to do, mga kapatid, na sabi ni Brother Roger, quiet exiters kami ni Mrs. Sino po kaya itong Brother Roger?
Yun, sabi niya quiet exiters daw sila. Meron pong mga exiters na but they are still attending the church. Why? Because yung mga relatives nila are still in the church, actively uh, attending the gatherings and the activities of the church. Pero ngayon po mga kapatid, ano po ang gusto ko pong ipabatid po sa inyo. The best thing we can do now is to share all my videos, mga kapatid. We have to work together and win this battle. This battle is a battle between good and evil. This battle is a battle between lies and the truth. Kaya po mga kapatid, the best thing to do now is hindi naman po sila organized mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin, hindi po sila solid. Yan pong grupo ni Daniel, hindi na po sila solid. Within the core group itself and within the royal family itself, meron na po silang kani-kanyang saloobin sa isa't isa. Kaya maniwala po kayo sa akin once na yung pong batang binibuild up ngayon na maging kapalit ni Daniel Rason, pag yun po yung namuno mga kapatid, kawawa na yan si Arlene Rason na yan. Kaya nga ganyan po ang ginagawa niya ngayon eh. Uh, uh, she is trying to convince yung asawa niya para maipangalan sa kanya yung majority ng share ng KDR Group of Company, mga kapatid. Kaya po, ganun po mga kapatid ang nangyayari po ngayon. Maniwala po kayo sa akin, sabi nga po ni Daniel Rason, sa mga KNP, that was, he said those words last November 2023, if I'm not mistaken. Ang sabi po niya sa mga KNPs niya, pag ako nagiba, lahat tayo giba. Alam po niya, mga kapatid, this Daniel Rason knows that someday magigiba din po siya. And the best thing we have to do now, mga kapatid, is maipalaganap itong kasinungalingang ginagawa ni Daniel Rason, mga kapatid. And yun po yung nangyayari ngayon. And ano po mga kapatid, 2 araw na po akong walang ligo kasi wala pong tubig yung building po namin. Dahil nagyelo po yung yung pipeline ng tubig. So buti na lang meron kaming mga pitchel na may mga tubig. So yun yung kahit inumin. Meron namang wet wipes. So yun yung pinanglilinis namin ng katawan. And wala rin po kaming heater ngayon. Hindi namin pwedeng buksan yung boiler dahil masisira yung makina, mga kapatid. So yun po ang sa umpisa pa lang ng pag-upo ni Daniel, di ko na nagustuhan ang harapang pagbara sa mga KNP, showing power na. Sharing your video, kunwari laban ako sa inyo pero mapakinggan din ng iba usapan nyo, lalo na kasama mo si Brad CJ. Yung snow na lang. Sobrang lamig po mga kapatid. Ngayon po ang lowest temperature ngayon is -12. Sabi ni Brother Bong Lipio, Tolbadong, si Daniel Jr. ba totoong anak ni DSR? Tanungin niyo po si DSR kung totoo niya pong anak yon. Hindi ko naman po anak siya, so I think you better ask yung mismong concern po dyan, Brother Bong Lipio.
And sabi ni Brother Bernie Rogando, titigil ang patarget, kawawa ang mga ditapak. Hindi po titigil yung mga yan, mga kapatid. Ah, ang ano, ang dami nang nagsasabi niya na bakit walang katapusan yung patarget. And yung pagkakatipon na nga lang po eh. Yung pagkakatipon na lang nga po mismo, wala po silang pakialam kung mahaba, maikli. Wala po silang pakialam mga kapatid because they are attending the gathering in the comfort of their home. Nakahiga, kumakain, kung ano-anong ginagawa, mga kapatid. So, tayo namang mga panatiko, nagpipilit tayong pumunta sa lokal, at isinasakripisyo yung mahalagang oras at panahon natin dapat sana sa ating pamilya, dapat sana sa pag-develop ng ating mga sarili, and dapat sana ginugugol natin sa mga trabaho po natin. Kaya ganun po mga kapatid, and wala naman din akong pakialam. As I've said, binlock ko po si King Cortez pagka-install ko ng nag-uninstall po kasi ako ng Facebook, mga kapatid. And pagka-install ko na pagka-install ng Facebook ko, binlock ko na kagad si King. Kasi unang-una, binigyan kita ng chance, binigyan ka namin ng chance ni Brad CJ. Tapos ayaw mo namang umakyat. Hanggang diyan ka lang sa pagko-comment sa kung hindi lang namin alam na you are just riding yung issue, mga kapatid. Alam niyo po ba mga kapatid, merong nagsabi sa akin na ito, tatapatin ko na po kayo. Merong nagsabi sa akin na wag ko daw banatan si King Cortez dahil lalabas din daw po yan. Yan, lumabas ka kung totoo yan. Alam niyo po ba kung sino po ang nagsabi sa akin? O, wag ko na lang munang babanggitin. Pero sinabi po sa akin, wag mong babanatan yan si King Cortez kasi lalabas din yan. Sabi po nung nagtimbre po sa akin, wala akong pakialam kung lumabas siya. The fact na tinitira niya ako, lahat ng tumitira sa akin ngayon, gigibain ko, mga kapatid. Ganun lang naman po yun eh. Mabuti ka pa, Brad JR, dahil nagpapatanong po kayo. Hindi ko naman po kayang sagutin lahat ng mga tanong niyo, mga kapatid. And wala naman I am not hindi ako nagpapakilala as someone or somebody na dapat kilalanin, no. Wala pong ganon. I am just trying to help all of you na maka-move on sa trauma na naranasan po ninyo, mga kapatid. I am just trying to help as much as I could doon sa mga traumas na mga dinaranas nyo at dinanas nyo, gaya po ng dinanas ko, mga kapatid. Kinaracter assassinate po ako, knowing the fact na wala naman akong nilalabanan na aral, mga kapatid. So, ganun lang naman po ang stand ko, tulungan yung mga tao na kagaya ko na kinaracter assassinate, na wala naman pong ginagawang masama. Actually, sabi ko nga po sa inyo, whether meron kang ginawa, wala kang ginawa, basta lumaban ka na kay Daniel Rason, yung loyalty mo wala na kay Daniel Rason, they will try all their best to character assassinate you and to harm you, to do evil things to all of you, mga kapatid. Imagine, kung hindi ko po sasabihin sa inyo, mga kapatid, yung nawala naman pong tinulong kahit piso itong si Daniel Rason nung nagkasakit at nilibing yung tatay ko. Imagine, papabayaan ko yung kapatiran na malason, mapaniwala niya ang kapatiran sa kasinungalingan na ginagawa nitong si Daniel Rason, mga kapatid. So, ganun pa man, sabi ko nga doon sa mga kausap ko,
this battle is really not my battle. And whether we believe in a spiritual world or we don't, it's all up to you mga kapatid. Basta ako po, I can feel that there is really a spiritual battle that is happening right now. And this Daniel Rason is being manipulated by those evil spirits na nakasakay po sa kanya, mga kapatid. And as I've said with my previous videos, nakahanda naman po kasi ako eh. Noong pong sinimulan ko po ang live na to and tackling issues uh, regarding sa church, nakahanda na po ako mga kapatid sa anuman po pwedeng mangyari. Nakahanda na po ako. Sabi ko nga doon sa kausap ko, kung papatay nila ako, kung ikukulong nila ako, okay lang yun. Dahil yung Panginoong Jesucristo ko, pinatay yun. Yung mga apostol na nagbandila ng katotohanan after the death of our Lord Jesus Christ, pinatay din karamihan, mga kapatid. So, sino ba ako para hindi danasin yung mga ganon? And kung mangyari man yun, so be it. Nakahanda naman po ako. Sabi nga ng Biblia, ang alipin hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. So, hindi naman po ako santo para kahit sa pilukin hindi kikibo, mga kapatid. Hindi naman ako ribulto, mga kapatid. So, I have my feelings, I have my emotions as well, mga kapatid. And hindi naman natin kailangan kunwari magbanal-banalan. Hindi po, mga kapatid, wala naman pong, tandaan niyo po, sabi ni Brother Eli, ang taong nagbabanal-banalan, pupunta sa langit-langitan. Nagets niyo po yung binigkas ko, mga kapatid. Ang taong nagbabanal-banalan, pupunta sa langit-langitan, mga kapatid. So, walang realidad ng holiness, wala ding realidad ng heaven para sa mga tao na yan na nagbabanal-banalan. And isa po sa mga nagbabanal-banalan, itong si Daniel Rason, mga kapatid. Alam naman po ng mga kapatid ngayon na talagang bine-brainwash na lang po sila ni Daniel Rason, mga kapatid. And sabi nga nung mga ibang nakausap ko, respeto lang naman ang kailangan dyan eh. They will respect you as much as you are respecting them. Ganun lang naman po. Meron nga po akong mahirap na lang pong magsabi ng lahat ng mga bagay-bagay. Kasi sabi ko nga, hanggat hindi sila nagdo-draw ng unang baraha, I will not draw my cards. Mga kapatid, pababayaan ko lang silang mag-draw ng mga baraha nila. Then, pagka-turn ko na, dun lang ako magdo-draw ng mga baraha ko. Ganun lang po mga kapatid. Sana po, wag po kayong titigil mga kapatid sa laban na to. Lahat po tayo, we are all victim of this evil person, of this evil organization. Ngayon mga kapatid, marami po tayong mga kapatid na mabubuting tao na nandyan sa loob, mga kapatid, ng MCGI. Kaya nga, sinasabi po ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Dahil meron po tayong mga kapatid that are still in that organization that mahihirapan po sila to exit, mga kapatid, knowing and seeing yung mga ginagawa nila sa kagaya ko, mga kapatid. Nakikita po nila, and ang gagawin lang po natin ngayon is pag-pray po natin sila and let us help them that there is
still life outside MCGI. There is really life outside MCGI, mga kapatid. Noon po, mga kapatid, before po ako mag-start ng ganito, marami pa po akong kinukumbinsing, mga kapatid, na mga na magbalik loob, etc., etc. Ngayon po, mga kapatid, no, I cannot do that anymore. Knowing the fact na demonyo na yung namumuno dyan, why would I do that? I will just risk the salvation of these people. Kaya yung pong mga ako na umihingi ako ng tawad doon sa mga kapatid na mission ko, kasi nakita nila na talagang yung pananampalataya ko po solid sa religion po na yan. Yung pong mga na-mission ko, mga kapatid. And I would like to ask for an apology to all the people, to all the brethren na na-mission ko po. Dahil noon po, naniniwala ako at sumasampalataya na yan po ang totoong religion. But now, I cannot say that anymore. And with all the facts that I have, and with all the facts that are still coming non-stop, hindi ko na po masasabi, mga kapatid, na yan ang totoong reliyon. Kaya ikaw, Sis Luz, Sis Baby Jesus, mabubuhay po ba kayo dahil lang sa pakinabang? Ngayon, kung paninindiganan nyo yan, mga KNP, mga manggagawa, mga matatandang mga kapatid, maiimpyerno po kayo pare-pareho. Bakit? Meron pong warning sa Biblia. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong makabahagi sa Kanyang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Kung papaanong nilayasan niyo po yung pong haligit suhay noong mamatay ang kapatid na Perez, mga kapatid, konti na lang po ang ilalagi ninyo sa mundong ito, mga kapatid. Ilang hakbang na lang nasa finish line na kayo. Ngayon, ito na po yung panahon para manindigan po kayo. Hindi na po yan ang totoong reliyon. Ayan, tanungin niyo si Brad Ruben. Tanungin ninyo yung mga kapatid ng tatay ni Daniel Rason kung hindi po totoo ang mga sinasabi ko. Tanungin ninyo ang mga kapatid mismo ni Brother Eli Soriano kung gaano kasama ang pag-uugali ng magulang ni Daniel Rason. At si Daniel Rason mismo, biruin mo, tsuhin mo, babarilin mo yung gulong ng sasakyan niya. Tapos lahat, pati mga non-members ng MCGI pagka umalis sa UNTV, pinapasama mo. Hindi professional eh. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, kahit sa mga employees diyan, pagka nag-render ka ng resignation letter mo, there is honor na lalo na kung nagserbisyo ka ng matagal. Meron silang ginagrant na honorary etc. Pero diyan po sa MCGI na yan, sa pamumuno ni Daniel Rason, wala po, mga kapatid. He will malign, he will destroy your credibility, he will destroy your personality, hanggang ma-lost track ka. Ako, awa po ng Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos, is keeping my mind intact. He is keeping my mind sane, mga kapatid. Kaya alam niyo po, isa lang po ang masasabi ko po sa inyo, na if you still think that staying in that church will make you still a better person, problema niyo po yan. It is your choice. As for all of us who exited, mga kapatid, sabi nga ni Brother Greg Torres ng Las Vegas, sabi niya, ang sarap pala nung freedom na knowing
na nakalaya ka doon sa konsepto na ginawa, inorchestrate ni Daniel Rason na sila lang ang tama. Alam niyo po mga kapatid, there is no such thing in the Bible na, na yung grupo lang na yun ang tama. Tandaan niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga apostol, Panginoon, meron kami nakitang naggumagawa ng himala, nagpapalayas ng demonyo, etc., etc., sa iyong pangalan. Ang ginawa namin, pinagbawalan namin siya. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyo siyang pagbawalan, huwag niyo silang pagbawalan. Ang sino mang hindi laban sa atin, suma sa atin. Tandaan niyo po yun mga kapatid. Sa kolokyal na pananalita, ang sino mang hindi laban sa atin, kakampi natin yan, mga kapatid. Kakampi natin in the sense na we have the same advocacy in life. Alin? Gumawa ng mabuti na hindi ipinapakitang tao. Mga kapatid, marami po tayong mga kapatid na nasa labas ng kulungan. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, meron akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Alin po yung kulungang iyon? Ang kulungan po na yon mga kapatid, knowing the truth. Sabi ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. Yung pong katotohanan po na yon mga kapatid, yung po yung kulungan po ng mga tupa. Katotohanan na merong Diyos Ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang iligtas ang sangkatauhan. Katotohanan na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. Ang nagpapautang sa duka, ang naawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon. Marami pong katotohanan na isinulat at ipinakitang halimbawa ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya ako po, sabi ko nga po, I do not judge those people na dati nating kasama sa MCGI na naging agnostic to the point, to the extreme, na naging atheist. I do not judge them. Kasi alam niyo po mga kapatid, sabi ni Brother Eli, ang Diyos tinitingnan niya bakit ang isang tao naging masama. Tandaan niyo po yun mga kapatid. Ang Diyos, tinitingnan niya po yung nasa puso ng tao. Tinitingnan niya, bakit itong tao na to naging masama siya? Kaya nga, di po ba sa Biblia, ang Diyos ay hindi mapagpaliban. The fact na hindi po nagre-render kaagad ng parusa ang Diyos because He is giving all of us the chance to repent for all the things, for all the wrongdoings we have done, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Biblia, ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Mga kapatid, the fact na nagising tayo sa pagkakatulog natin, literally, physically, meron pong bagong awa ang Diyos na binibigay sa atin. So, ako po, binabanggit ko nga po sa mga nakakausap ko at saka sa mga previous video ko, kasi nakarating po ako dito, I have seen so many good people and they do not believe in religion anymore. Bakit? Kasi nakita nila and they have experienced that religion is just a piece of shit. Yung religion na ginawa ng tao. Yun po yung ipinapaunawa ko ngayon sa mga dati nga, binibida ko pa yung religion natin. Yung MCGI, no. Now, I am very ashamed of that religion, mga kapatid. I am very much ashamed. Ikinahihiya ko ang relihiyon na yan, mga kapatid. Ikinahihiya ko. Ang relihiyon na yon na I am very proud of is the religion na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. There is really a religion in the Bible. Aling religion yon, mga kapatid?
Aling religion yun? Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, dumarating ang araw at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga templo, umakyat pa sa bundok para sambahin ng Diyos. The fact na gumagawa tayo ng mabuti, the fact na nagiging mabuti tayong kapwa-tao, nagiging mabuti tayong magulang, nagiging mabuti tayong empleyado, nagiging mabuti tayong employer, nagiging mabuti tayong anak sa mga magulang natin. We are in that true religion, which God, through His Son Jesus Christ, had established, have established, mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid, lahat po tayo, we have been through the traumas. Iba-ibang level nga lang po ng trauma ang dinanas natin mga kapatid. Ako po siguro kaya madali po para sa akin na makamove on because marami pong beses na dumating sa punto ko na gusto ko nang magpakamatay. Every time na pauwiin nila ako sa Pilipinas, ganun po kasing ginagawa nila eh. Binablackmail nila si Brother Eli. Pagka hindi mo sinunod yung gusto nila, hindi mo naman po kasi po pwedeng i-please silang lahat. Alam niyo po nung nasa Singapore kami, lahat sila minamasahe ko. Biruin mo, mamasahin mo. Si Brad doon, si Slisel. Yung nanay ni Danya Rason, si Beth Rason, tsaka yung Dan Rason. Tapos magpapamasahe pa yung mga bata. Ilan yung mga bata, mga kapatid? 3 yung mga bata, edi 7. Matatapos ako sa trabaho ko na maglinis ng bahay, magluto, etc., etc., maglaba, magsampay. Meron po kaming mga kasama eh. Tapos, pagka meron kang isa na hindi na pagbigyan na masahihin, dyan sa mga yan, ano po mga kapatid, mentally you will be bombarded mentally. Kaya siguro ngayon madali na lang para sa akin itong mga bagay na nangyayari. Because I've been through a lot of traumas, mga kapatid. And my concern now, kagaya nung isang kapatid na nasa ibang bansa, brother, pamangkin ko yung si ganito, sabi niya ganyan. Yung sinasabi mong nakausap mo. Pakialalayan na lang po siya. So, sino po ba ako para tumanggi, mga kapatid, na alalayan yung dapat alalayan? Yun po yung sabi ng Biblia. Mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya ako po, I am declining all the invites nung mga nagsasabi na, kami po brother, nakikinig lang po kami. Sooner or later, ano din po kayo ng mga tulungan. And that is the thing na iniiwasan ko, mga kapatid. Sabi nga ni Brad CJ, ganyan nakokorap ang isang institusyon, whether in politics or in religious institution. Pagka meron ng involved na pera, nakokorap na, mga kapatid. Nagkakaroon na ng corruption. Meron akong pinanood sa Netflix yung Whirlwind. Ano po yun? A Korean novela. Whirlwind, regarding sa politics. Ang pinaka-synopsis po niya, great power comes with great responsibility. Totoo po yun, mga kapatid. Tayo ngayon, ayaw natin sa maling sistema. Baka pagka tayo na yung namumuno sa isang organisasyon, mabulag na rin tayo. That is the thing na iniiwasan ko po, mga kapatid. Kaya nga, di po ba ang daming nagme-message sa akin, magtatayo ka ba ng iglesia? Bakit ako magtatayo ng iglesia? Meron bang nabuwal na iglesia? Kasi kung naniniwala tayo na bahagi tayo ng iglesia na yon, walang dapat itayo. Wala pong dapat itayo dahil yung iglesia na naitayo ng Diyos kay Kristo, hindi po pwedeng mabuwag po yun. Kaya nga sabi ng Biblia, sinasabi ko sa iyo ngayon, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades
ay hindi magsisipanaig dito, mga kapatid. So, ano po kami po, pinapakinggan lang naman po namin yung mga ano ni Brother Eli. Kasi di po ba, yun po yung bilin ni Brother Eli. Okay lang yan. Kung yun yung ano, talagang nasa puso ninyo. Pero alam nyo mga kapatid, wala tayong means para makita yung puso ng tao. Wala tayong means mga kapatid. So, what is the best thing to do? The best thing to do, the best thing we have to do now, we have the Bible, we have the access sa Bible. Basahin po natin ang Biblia, mga kapatid. Yun po ang ikaliligtas po natin ng mga kaluluwa natin. And there is no such thing as once saved, always saved. Wala pong absolute truth sa kaligtasan, mga kapatid. Wala po. Hindi ko masasabi na maliligtas ako. Walang sino mang na makapagsasabi sa atin na maliligtas sila. Not even Daniel Rason, not even that Reyes sa Sondoncillo na nagpapakalat na naghanap lang ng damayan sa kakilakilabot na kalagim-lagim na sasapitin niya. Ang sabi po ng Biblia, nakasulat po yan sa sulat ni San Pedro, kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Maliit lang po ang chances ng kaligtasan ng matuwid, mga kapatid. In compare doon sa mga masasama. Pero pagdating po sa Biblia, regla natural ng Biblia, malaki po ang tsansa ng kaligtasan ng sino mang taong gumagawa ng mabuti. Kaya po nasabi ni San Pedro yon, meron po siyang comparison. Nagkakaroon lang po ng maliit na tsansa sa kaligtasan yung matuwid in compare dito sa sinasabi niyang masama at makasalanan. Mga kapatid, sabi niya, kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kaya po mga kapatid, wag po nating aawayin yung mga kapatid po natin na naninira sa atin sa tabi-tabi, mga kapatid. Baka tanong niyo po sa akin, bakit pinatulan mo yung ano? Kasi po mga kapatid, there are so many things that is happening off-cam na hindi ko na po dapat sabihin po sa inyo. Kaya lang, tignan nyo, pati yung amo namin na wala namang kinalaman dyan sa ano na yan, issue na yan, dinadrag po niya. Ganun lang naman po ang sabi ko nga po, dun sa kausap ko na kapatid, sabi niya sa akin, brother, kami nga nung boss ko, nag-aaway din kami. Sabi niya, nasa Middle East po yun. Nagsisigawan din kami. Kasi nung pinag-part-time ako nung boss ko, dun sa pinsan niya, nakita ko po mga kapatid kung paano sigaw-sigawan kung paano magsisigaw yung chef din po doon. Bakit? Kasi ano po talaga, pagka nasa kusina ka, ano po dyan, malaki po yung stress level. Mataas po yung stress level pagka nasa kusina. So after that, be a professional. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya yung pong mga nagme-message ng negative, ang ginagawa ko ngayon, gagawin ko na lang block. Ganun lang naman Unang-una, meron kang wall, doon ka magsalita. Binigyan ka namin ng chance dito ni Brad CJ sa account ko, sa live ko. Umakyat, hindi ka naman umakyat. And alam ko naman mga kapatid, nakikiride lang naman po yan sa issue dahil nagpapabida siya. Hindi alam ng mga kapatid na ginagamit lang po kayo mga kapatid. Ginagamit lang po kayo, Brad Rudy Medina, Sis Baby Medina, nitong King Cortez. Ngayon, kung kayo, magpapagamit kayo, magsasalita kayo against me, nakahanda ako to expose everything din sa inyo, Brad Rudy Medina and Sis Baby Medina. If I were you, I will distance myself. Bakit? Kasi mas marami akong pruweba, mga kapatid. Maraming kaso diyan sa Medical Depot. Kaya lang,
Ah, hindi ko naman po wala naman akong pakialam po doon. Ang concern ko po ngayon mga kapatid is ito pong si Daniel Rason na number one kasangkapan ni Satanas ngayon para sirain ang mga pamilya, sirain ang relasyon ng magkakamag-anak, sirain ang relasyon ng mga magkakapatid, magkakaibigan. Yan po ang ko po ngayon, ang main purpose ko para maipakita po sa inyong lahat na ito pong si Daniel Rason ay kasangkapan ni Satanas sa pagkakabaha-bahagi ng mga pamilya, pagkakawatak-watak ng mga pamilya, pagkakawatak-watak ng mga magkakaibigang matalik, pagkakagulo ng ng magkakapatid. Yan po ang ko po mga kapatid, ang concern ko po ngayon. Siguro po hanggang dyan lang po muna, wala naman po yatang aakyat. Nag-ano lang po ako, nag-set up na po ako ng mga table. Sinet up ko na po kasi yan, nag-set up na ko ng mga tables namin kasi baka bukas makalawa dumating na yung boss ko. And spring is approaching and summer is approaching as well. So I have to fix everything para po pag dumating yung ayun, aakyat daw si Sneaky. Si Sneaky, go ahead kung gusto niyo pong umakyat, I will invite you. Ayun, si Sneaky. Yan, si Sneaky, adding, go ahead. Up. Adding, adding ka po si Sneaky. Akyat ka po. Tanggapin niyo po, accept niyo po yung yung invitation po si Sneaky para makaakyat po kayo sa live. Ulit po si Sneaky. Approve. Yan, adding na po kayo. Yan, ganyan po nagkakaroon ng nadidiskare lang mga tao dahil dyan sa utang na loob na yan. Mga kapatid, sa gobyerno, kahit saang aspeto mga kapatid, pagka yung tao na tumulong sa'yo, ini-encourage ka niya na umano na ng masama, teka, hindi yan yung paraan ng pagtanaw ko ng utang na loob. Merong tamang paraan ng pagtanaw ng utang na loob. Pero pagka you're going to drag me to do bad things, well, diyan tayo magkakasira. Sabihin mo man na wala akong utang na loob, it's okay. It's totally fine for me kasi I know the truth. Tapos sasabihin niya na marami po sinasabi mga kapatid. Si Sneaky, inad kita. Approve. Ano niyo po? Meron, akyat po kayo si Sneaky. Ayun. Hello po si Sneaky. Welcome po. Hello po. Narinig niyo po ako, Brad Badong? Opo, naririnig po kita loud and clear. Hello po. Opo, nadidinig ko po kayo. Nadidinig ko po kayo. Ito po kasi, Brad Badong, mahina po ang net dito kasi naulan. Ito po, Brad Badong, request ng ibang mga kapatid sa Paris, sa Italy, Canada, na mag-join daw po ulit ako part 2.
siguro, Brad, naunawaan ko sila kasi yung iba sa kanila closet, yung iba, ano na, nakalabas na, naka-exit na. May pinaparating lang po itong taga-Italy, di ko na po babanggitin ang pangalan niya. Opo. Brad, nagtanong lang daw po ng price ng jacket sa Italy, sinuspinde. Opo. Nanonood po siguro siya ngayon, pinagbigyan ko lang po sila dito kasi may mga nagpaparating po na kasi hindi pa po daw sila pwedeng lumadlad at may inaasikaso pa daw po sila. From Italy po ito. Ano pong masasabi niyo po dito? Kasi gusto niyang malaman kung anong sagot niyo. Nagtanong lang daw po siya ng presyo ng jacket, ay sinuspindi daw po siya. Ganito lang po kadali yan, sis, Nikki. Halimbawa po, kahit sa palengke lang po, bibili po kayo ng kamatis. Magtatanong ka kung magkano ang kilo ng kamatis. O pwede po ba na magtanong ka sa tindera ng kamatis, magkano po ang kilo ng kamatis, babatuhin ka na lang bigla ng kamatis? Ayun po. Sister Nikki? Opo, yun po. Gusto ko lang, nanonood po siya, siguro maririnig niya po yung sagot. Ito naman po isa. Ito naman po ay from Paris, France. Sabi niya, ginawa na akong tulay, Brad Badong. Ito. Sige po, kailan po yan, Nikki, sagain po natin. Ito po, ano po ba yung red tag na sinasabi nila, na red tag daw po sila, hindi na daw po sila binigyan ng Zoom. Taga Paris, France to, hindi ko din po pwedeng pangalanan. Ano pong masasabi nyo? Yan po ang ginagawa nila pagka po nalaman nila na nakikinig sa akin sa mga video ko, tapos hindi pa po ako nila binablock, nare-red tag po sila. Actually, marami na pong na-red tag. Ang ibig sabihin po ng red tag, autotiwalag na po yun, si Nikki. Tapos ito po, kasi parang namang natuwa naman ako. Sabi ko, ano ba naman ito? Napakadami. Parang nilista ko nga po dito, Brad Badong, may notebook po ako dito kasi nililito po ako kung anong mga makakalimutin po kasi ako. Tapos ito po, kinonfirm ko sila. Ngayon, may tanong po sila sa akin. Sis, buti ka pa, naka-exit na. Ay naku, hindi ko problema ang pag-exit. Unang-una, sa lokal namin, maraming chismosa, kalunyera, marami din po. Hindi naman karamihan. Yung mga parang kusintidora, plastic, hindi naman. Alam mo, Sis Nikki, nung magmula nung kahapon po ba yung nag-usap tayo sa live? Opo. Alam niyo po, hinahanap-hanap na po kayo ng mga kapatid. Opo, yun nga din po ang sinasabi sa akin kasi sabi ko, mahirap pong mangako sa inyo. Sabi ko doon sa chat, mahirap pong mangako, hindi ko po alam, loobin, makapag-live uli ako with Brad Badong. Nagulat na lang ako, bakit maraming friend request sa akin. Sabi ko, di bali, kayo na lang ang kapalit ng mga nag-block sa akin ng mga taga-lokal ng San Pablo. Pero hindi naman lahat ng lokal ng San Pablo ay binalak ako. Sabi ko, tamo, etong mga to, etong masasabi ko sa inyo, hello, mga taga-lokal ng San Pablo, Laos worker. Napakasaya ng puso at kalooban ko kasi ako nakalabas na. You assess yourself, mga kapatid, hindi ko kayo pinipilit na lumantad. Bahala kayo, buhay nyo yan, puso at kalooban nyo yan. Ito lang po masasabi ko, hindi po ako tumalikod sa aral. Yung tagapagturo na mali na, taliwas na, yun po ang tinalikuran ko. Kasi wag niyo ako sasabihin na may nagsasabi pa na, ay, niladlad na, ay inihayag na. Anong inihayag? Hello mga kapatid, ikaw ba'y bulag? Meron po dyan sa lokal, anong ginagawa? May kabit, plastic, traidor, sinungaling, naninira. Anong sinasabi mong Doon po tayo sa totoo, mga kapatid. Alam niyo po, si Nikki, you made my day. Bakit po? Tapos po, kasi po, napaka very straightforward nyo. At saka yung tono po ng pananalita ninyo, yung intonation po ng pananalita ninyo, it emphasize hindi naman po, ganito po talaga ako magsalita, Brad Badong. Hindi naman po ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Hindi naman po ako galit. Hindi po kasi ako sanay sa Kaya nga po, alam mo, sa totoo lang, Brad, ito pinaparating ko sa mga taga-lokal ko. Alam ko, hindi niyo ako pinapakausap, nilalampasan ako. Ito ang masasabi ko sa inyo, hindi po ako galit po sa inyo. Wala po akong dapat ikagalit sa inyo. At hindi naman po ako kawalan sa inyo. Pero pinapaalam ko rin sa inyo na hindi rin kayo kawalan sa akin. Pero hindi naman po lahat ng taga-lokal ng San Pablo ay binalak ako. Ang saya ko po kasi maraming naiinggit sa tayo ko ngayon. Yung iba closet
para sa inyong kaalaman, Brad Badong, may isang pamilya, ano na pala sila, labas na sila, isang pamilya, 11 years silang kapatid. Nagtanong naman ako, sabi ko, teka, anong dahilan ng paglabas mo? Sabi niya, wala naman kaming aral na makuha na kay Jan sa nagtuturo, sabing ganon. Brad, ayun po ang sabi. Tapos, may isa pang kapatid. Bakit naman po kinaiingitan po kayo Nikki, ba't po nainggit sa'yo? Ay, hindi nga po kasi, ito, nakakapagsalita ako sa tunay account, nasasabi ko na siguro, kasi sila problemado. Kasi ano bang pinaproblema nyo? Naunawaan ko sila kasi yung isa kasi may inaayos pa, hindi daw siya pwedeng lumabas, hindi ko siya pwedeng sabihin. Kasi naku sis, wag mo ko sasabihin, matutukoy ako kung sino ako, sabing ganon. Ay hindi, alam ko naman yan. Kasi po, ayun lang po, hindi ko nga alam kung bakit sabi ko, kasi daw po sila, alam nila na pag sila hinayag, sasabihin ng mga kalokal, ay ayan, anong tawag doon, Brad Badong, inihayag, yan, inilantad na. Sabi ko, ay mahiya naman kayo. Oo. Ngayon, sasabihin ko sa mga taga-lokal ko, oy, eto, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Baka kay KDR na po kayo masyadong nagpoprotekta, hindi na po sa aral. Kasi sasabihin ko sa kanila, kasi Brad ganito, sasabihin ko sa kanila, ay, ako na may sa aral mananatili, hindi nga ako nagpapagupit ng buhok. Yung anak ko nga, pinapasuot ako ng alahas kahapon, bagong alahas, ang ganda, galing London. Sabi, mami, suotin mo to, di ba? Wala ka na. Ay, di ba't ko susuotin? Alam mo, Brad, sa kalooban ko, hindi ko pa kayang mag-alahas, hindi ko po kayang putol ng buhok, hindi po ako kumakain ng yun ang nararamdaman ko ngayon. Nananalangin ako, wag nila akong hatulan, mga kapatid ko sa San Pablo. Please, alam mo kayo, kung kayo alam ko may mga gustong lumabas na din dyan. Hindi nyo lang magawa kasi sisiraan kayo. Ako hindi, siraan nyo na ako. Ano bang pakialam ko sa inyo? Hindi, kahit siraan mo na ako, wala akong pakialam. Lalo pa ngayon, dami nagme-message sa akin, Brad Badong. Sabi na ko, sis, nagpapasalamat, you're the inspiration. Sabi ganun, aba, teka, anong inspiration mo sa akin? Sabi ko, 7 taon nga akong suspendido na walang katarungan. Sabi ko, hindi, nakaka-relate kami sa'yo, sis. Sabi ko, ay hindi, wala akong dapat isaalang-alang. Unang-una, wala naman po akong pamilyang naakay. Yung isa akong kapitbahay, papadoktrina, umatras dahil sa ugali ng mga kapatid ditong mga pinagtulong-tulungan ako. Bakit daw ganon? Wala na, close na. Para sabihin ko sa inyo, mga taga-lokal ko, ako pinatutuwa at ako'y bukas, isisirkular daw ako. Di isirkular nyo. Baka nakalagay doon, wag akong kakausapin. Nako mga kapatid, ako hindi galit sa inyo. Kahit hindi nyo ako kasapin, okay lang. At wala sa akin yan. Bahala po kayo. Makaramdam na lang kayo. Bukas po, mga kapatid, pasalamat na. May batibot na ulit kayo. Nako, pasensya na, Brad Badong ha. Ako talaga, masama talaga yung loob ko. Ito, may mga nagpaparating pa nga sa akin. Ito, taga-Canada, Brad. Sabi niya, ako na may closet pa din do kasi siya hindi daw po siya agad-agad makakalabas. Pero, ayoko nang magbanggit Ito ha, nabanggit ko na yung iba. Ayan lang po, Brad, ang pinaparating. Akala po nila ako'y magwawalang magdidemonyo. At ito pa ang tanong sa akin, Brad Badong. Sabi ba naman, saan daw kami dadalhin? Aba, ba't ako'y nakapirmi lang dito. Nakikinig lang po ako ng YouTube ni Brad Eli, yung mga aral, yung mga Nakikinig po ako dito. Wala namang gustong si Brad Badong, gustong bagang magpuno. Akala ako'y sasapi kay Ulysses kung kani-kanino. Abay, dito lang po ako, stay put lang ako. Ang tanong ko, saan kayo dadalhin nung pinapakinggan nyo? Napakasinungaling. Exactly po, tama. At saka po ganito, si Sneaky. Saan ka dadalhin? Nandito ako kay Cristo. Kayo ang hindi. Hindi. Sila po ang sabi ko sa puso. Hindi nga po, sabi ko nga, Brad Badong, sa puso't kalooban ko, hindi man ako masamang tao Wala pa ako sa MCGI. Ako po nagre-relihiyo na. Katunayan nga, pianista nga ako ng Katoliko Sa patay, sa kasal, kung saan-saan. Ako, ako sa puso ko, ako, maghahanap talaga ako ng Diyos, hindi po ako walang yan tao. Tapos ngayon, lalabas ako dito, sa MCGI, sisiraan ako, siraan nyo na ako. No cares ha, kung nakikinig yung mga taga San Pablo, wala akong pakialam pero hindi po ako galit sa inyo. Kayo na lang po ang kung ako'y ma-circular, balita nyo lang sa akin, okay lang yun sa akin. Maraming natutuwa sa akin at naiinggit. Yun lang po ipaparating ko, Brad Badong. Maraming naiinggit sa akin. Biglang dumami yung friend request sa akin. Ito, kung meron pang dito, nag-message sa akin bago. Naku, kahit po ako i-block nyo na lahat, sabi kang ganon.
Ayan Opo, lang po, totoo Brad po yan, Badong. Sis Vicky. Totoo po yan, Sis Vicky. Ang sinasabi nila, abay, teka, kung kami masama, eh, kumusta naman kayo? Yung tatay mo, babaero. Yung kapatid mo, durugista. Yung anak mo, rapist. Biruin mo, hindi po ba rapist yon? At saka eto ha, tingnan mo. Ako daw, Brad Badong, wag daw akong, parang may ganung rules na hindi napapansin ganun-ganon. Aba, teka, hindi mo ba alam? Yung puno mo ngayon ang nakakatakot kasama. Biri mo, anak ni KDR, nagpainom ng pampatulog sa kasama. Di ba mas nakakatakot yan? Opo, Mas nakakatakot po talaga nakakatakot yun. mas nakakatakot yung kasama. At saka, hello, ako, yung aral, nandito, hindi ko iniwan. Nagkakamali po sila. Lawakan po nila ang isip nila. Hindi po nila ako, ready na ako kung anong sabihin nila sa akin. At lahat naman tayo may kapulaan. Sasabihin Opo. nila, yung mali daw ni KDR ang nakikita. Talagang mali yung ginawa niya. Binalak niya kayo, kinarakter assassinate niya kayo, ang dami niyang paninira. Anong sinasabi niya kay Sis Luz? Brad Badong, doon po ako naawa kay Sis Luz yung sinabi niyo na, sinabihan na pinag-iinitan ng mag-ina ni KDR si Sis Luz. Kaya po natanggal sa Opo. sa pagka-principal po. Principal. Kaya po ano po siya, nag-render po siya ng early retirement. Tingnan mo, Ayoko lang po mandamay ng ibang mga personality kasi sabi ko nga po, pagka po yung isang tao na nandyan, na panatiko, hindi naman po ako, wala akong naririnig na sinisiraan ako. Hindi ko po sila idadamay mga kapatid. Pero marami po akong alam mga kapatid. Maniwala po kayo. Marami po At akong saka alam. hindi, Brad, hindi na sa ganun kasi alam mo, that time kay Brad Ellie, may ganyan din naman, may nag-uusig. Pero isa lang yung kay Brad Ellie, kahit siya ganun, may paksa siya, may aral pa siya. Kumbaga, talagang magigising ka niya sa kanya mga paksa. Sinisingit lang niya yung mga, alam mo yung Brad Badong na sinisingit niya yung, hindi katulad ni Brad Daniel na doon na siya nagpapaliwanag sa ganun-ganon. Harapin niya kayo kasi, eto pa Brad Badong nga naalala ko, may isang kapatid nga palang nag-chat sa akin. Sabi ko, ang dami nyo namang nag-alisan. Sabi nung kachat ko, hindi ko alam kung yun ang tunay niyang kasi ang hindi sinasagot kasi ni KDR yung mga paratang sa kanya ng maseselan, katulad ng mga property na nailipat yan, hindi ko dapat yung banggitin. May mga sinasabi siya na hindi niya kayang harapin, pinababayaan na lang niya na mawala yung kapatid. Tapos pag nanood sa inyo ng live, hindi ko alam kung nire-retag, binablock o sinususpinde. Ayun ang paliwanag. Bire mo, Brad, isang pamilya sila, 11 years na sila. Opo. Pero labas na sila, lumabas na sila. Siguro kahit banggitin, parang wala Parang na sa ano lang kanya. po, no? Parang mga ano lang po, no? NPA lang po ang turing sa atin, no? Oo, Mga taong labas. oo, tapos po, Brad, sabi ng isang kapatid, hindi na iniintindihin ni KDR, mayaman na kasi siya eh. Masarap na yung buhay niya. Ayun Tsaka po, actually, sabi, alam niyo po si Sneaky, kahit yung kaapu-apuhan nila mga kapatid, hindi na po kailangan magtrabaho. Sa dami po ng mga properties nila, mga kapatid. kaya nga po na rin po yung ibang mga kapatid kasi may nagkwento pa sa akin ba yon sa Bicol daw, nagbisita daw yan sa Bicol, tiningnan daw yung mula sunglass ni KDR, tapos pants, ano tawag doon yung kanyang suot, puro mga daw may Louis Vuitton pa nga may nakita daw yung luho at saka sinakyan, parang naano daw yung mga taga Bicol. Ayun po. Tapos Brad Badong may nagpaparating pa na kasi maraming closet. Hindi, nalimutan ko na kung saang bansa to. Sabi ko, bakit parang naging international na tayo. Brad Badong, marami doon nanonood sa'yo. Opo, May nag-chat nga po pala sa akin na marami pong nanonood kay Brad Badong. Tapos si Sneaky, kung pwede umakyat ka uli. Sabi gano'n. Sabi ko, ano ba pasasabi niyo? At ako pinapakyat niyo. Sabi ko gano'n. Ay di, sabi niya, buti ka pa gano'n-gano'n. Sabi ko sa kanila ganito, wag po kayong, kung hanggat kaya nyo sa loob, di kayo. Hindi po ako, para akitin ko kayo na may kaparehas ako. Ako kasi sa kalooban ko, payapa na ako eh. Di naman ako, wala, Tama po. sasabihin, ito pa nakakatuwa, sabi ni KDR, pagka wala naman daw, hindi naman daw kami niya tinuturoang pumatay. Hindi naman daw niya kami tinuturoang mga bakit si Badong Baga tinuturuan ba kaming, ikaw, patayin mo yon o ganunin mo, wala din namang tinuturo ganun. Masyado lang naman siyang ba't hindi niya sagutin yung aligasyon niya? Yung aligasyon nyo laban sa kanya. Alam niyo po, Alam mo, Brad, si Siki, masabat ko lang po kayo, hindi po totoo yung hindi niya si KDR, hindi niya tinuturo ang pumatay
mga miyembro niya. Ayan o, sinasabi niya, kahit ako, hindi ako dentista, marunong akong bumunot ng ngipin. Ilan ang gusto mo? Well, 2, 4. Indirectly, wala na nga. indirectly Tapos po eto, yun, si Kiki. opo. Tapos eto pa, may isa pang kapatid, 5 years lang siya bago. Eto nakakaawa, Brad Badong. Ang tawag, closet siya. Brad, closet siya. Opo. Sabi niya, wala na daw siyang naanuhang aral. Parang uhaw na daw yung kanilang mga kaluluwa. 5 taon na siya, ay hindi rin siya nagpapabanggit ng pangalan. Sabi niya, hindi pa ako ready, wag mo kong babanggitin. Sabi niya ganon. Ayun daw. Kasi, tapos may nagsabi pa sa aking kapatid na ang ginagawa daw ang piniplay lang daw ni KDR para daw makaakit ng kapatid, yung mass indoctrination ni Brad Ellie. Para Opo. pang-akit, pang-salta. Pero after Opo. nun, wala na. Kaya nga po, basyo na po yung aral pagka naging member na. Kasi kung doktrina lang po at hindi si Brother Eli ang mangangaral, wala pong aanib dyan. Bakit? Hindi naman po sila convincing para magsalita, mga kapatid. Hindi sila convincing. Opo, ayun lang po, ang tawag dito. Ayun lang po, yung mga napagbigyan ko na kayo, yung mga sent na ako'y umakyat. Ginawa nyo na akong, marami pa lang nanonood sa inyo, Brad Badong, ngayon ko lang napagtanto. Yung iba kasi, hindi ko kinonfirm yung friend request nila. Wala kasing Opo. mga sila wala silang mga mutual, walang hindi ko po sila kilala Yun nga po, yun lang po ang basta ang masasabi ko, doon sa kalokal ko, okay lang po na circular ako. Wala naman pong problema sa akin yon at okay lang po na kahit hindi nyo ko imikin, wala din naman pong problema sa akin. Alam Basta po niyo ako po, sa Sis aral, Vicky, hindi sa tao po. Opo. Alam niyo po, Sis Vicky, hindi naman po sila magsisirkular. Siguro kung magsisirkular lang sila dyan sa lokal ninyo. Pero internationally, magbabasa sila ng circular. Wala po. Bakit? Mas takot po sila. Tingnan niyo si Daniela Rason, Sis Vicky. Takot po siyang Opo. banggitin yung pangalan ko eh. Ayun nga po. Bakit? Ayun nga po ang Opo, pag binanggit niya na po yung pangalan ko, ano na po yan? Start na po ng pagguho niya. Bakit? Magkakaalaman na po. Ayun nga po. Ay, tapos po, Brad, may nagpaparating nga po pala na meron daw po kapatid. Hindi ko alam kung sa Paris nga po to, sa Italy Ano po siya, yung sabi daw, yung pag gusto daw magtanong kay KDR, sabi nung manggagawa, hindi daw pwedeng makausap si KDR. Yan, baka narinig niya ngayon. Ayan inano ko na, sinulat ko pa dito. Na pag daw magtatanong, sabi daw nung manggagawa, kung ano daw yung decision, ayun. Ano ba naman mga worker to? Ano ba naman kayo? Nasa diwa pa po ba kayo? Ayun lang po ang masasabi ko. Nakakaano yung mga na ibang kapatid. Parang hindi ko po maintindihan kung hapis na hapis ho ba o ano. Meron po talata na yung pinost ko nga po, di po ba? Pagka yung pong mga kapatid, napipigati po yun pagka po yung nanininuno, demonyo. Tapos nga po, yung talata na yun. Tapos ngayon po, ako yung binalak na nung iba o kaya in-friend ako. Meron naman pong nag-message sa akin na chat. Siguro po nakikinig na rin po siya sa inyo, yung anak niya. Sabi niya sa akin, nag-message ako sa kanya, hello sis. Tapos sumagot siya. Biri mo parang may espiritu talaga, Brad Badong. Sabi ko, hello sis. Tapos sabi niya, alam ko yung hinaing mo kasi yung anak ko mag-e-exit na rin. 10 years siyang kapatid. Closet pa siya ngayon pero aalis din siya. Sabi niya gano'n. Yung anak niya, nandito sa Pilipinas at 10 years po sa iglesia. Sabi ko, bakit po ba? Gano'n din. Maraming mga mali. Hindi naman, yun ang sabi. Ayun lang po. Tapos sabi niya sa akin, Brad Badong, sabi, kapatid, wag kang malungkot. Tayo'y magkapatid sa aral. Sa aral tayo, nabautismuhan ka dahil sa aral. Ako din sa aral. Sa akin, walang yan kasi sa aral tayo. Kaya, ang masasabi ko lang sa mga taga-lokal ko, lalo-lalo na sa worker, napakasaya ko. Hindi nyo ako pwedeng paringgan sa Facebook. Kung talagang matapang kayo, makiat kayo. Makiat kayo dito. Sabihin nyo kung anong-ano. Hindi na po talab yung mga Facebook na yan. Mag-live na po. Bukas sa pasalamat. Ayun, pag alam ko naman ang topic nyo na sa pasalamat, lagi naman ganun Lagi. Bukas may batibot kayo. Nako, pasensya na po. Pasensya na po, Brad Badong.
yung pong batibot na Po. yan, narinig ko doon sa grupo din po sila ng mga kapatid na sa, meron po sa Canada, meron sa Middle East, meron sa Australia. Sabi po nila, Kasi, ginagawa nilang batibot yung mga kapatid. Biro mo magbibigay ka ng example, huwag kang lalabas ng bahay pagka umuulan, mababasa ka. ay, hindi, ito pa, ganito pa, Brad Badong. Ito yung narinig ko Opo. talaga, aktual sa lokal. Sasabihin ganito, alam nyo, may may pinuno. Ibig sabihin, may pinamumunuan. Sabi ko, ano ba to? Parang batibo talaga. Kaya sabi nung mga kapatid na dekada na, 20 years ng kapatid, biruin mo, matatalino yung mga kapatid na yan, 20 years yung kapatid. Tapos pagdating sa paksa mo, pakakainin mo lang ng batibo. Correct po, correct. Totoo po yan. Brad, matatalino yung mga yan. Biruin mo, iniwanan tayo ni Brad Eli na talagang nakanganga tayo sa paksa. Tapos eto, saglit lang magsasalita. Ano ko, pasensya na kayo mga kalokal ng San Pablo. Ayoko na nga po magsalita. Brad, i-stop na natin po to. Ay, napagbigyan ko na po yung mga nag-chat po sa akin. Bakit ayaw niyo na po magsalita? Ay, ayoko na po. I-stop na. Mga loobin po, salamat sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat. At ngayon po pala, Brad Badong, may nagpaparting pala na yung mga duda nila, ikaw daw po ang nakasagot. Kaya lumabas na sila. Hindi po akong sumagot noon. Lilinawin ko lang po mga kapatid ha. Yung pong mga duda po ninyo, hindi po ako ang sumagot. Ang sumagot po ninyo mga kapatid. Dahil Parang totoo po yung sinabi po ninyo, Nikki, na merong espiritu talaga. Meron po talagang espiritu. Isang espiritu yung katawan ni Kristo. Mga kapatid, bakit? Ay. Sa buong mundo po, mga kapatid, isa lang ang yung nasa kalooban. Brother, yung mga tanong namin, hindi namin kayang letrahan. Ikaw ang nagsasalita. Hindi ko naman po nakausap yung mga yan. Hindi ko naman po kilala. Brad, ito pa, isang last na kwento na lang to, Brad. Ako po kasi yung nag-comment dati na, hindi na, isang last na kwento na po to. Ako po yung nagkwento dati na, may mga kapatid po akong pinapayuhan, ay, dalo ka. Parang naano pa nga ako, dalo ka. Aba, ayun ang naiwan. Ako ang naunang lumabas. Oo. Tapos sabi sa akin, walang yan, naunahan mo pa kami. Sabi ko, wala, ganyan talaga ang buhay. Una-unahan lang. Sige po, Brad Badong. Pasensya na po, Brad Badong. Magandang gabi na lang po. Ayun na lang po. Ako'y walang galit. Kahit ako hindi imikin siraan, wala akong pakialam. Ayun lang po. Opo. Sige po. Ganun po talaga ang buhay. Una-unahan lang yan. Kasi ganito po si Siki, magbibigay ako ng halimbawa. Pagka pare-pareho po tayong namatay, sabay-sabay, babaho po ang mundo. Tanong niyo po bakit babaho ang mundo? Bakit po? Wala po maglilibing si Siki. Ganun lang po yun. So, kailangan may maunang mamatay, may maiiwan. So, ganyan din po sa mga kapatid. Sabi nga nung ibang mga kapatid, mag-stay lang po muna kami dito para at least alam nyo pa rin yung mga nangyayari dyan sa loob. Sabi nung ibang mga Pero kapatid. alam mo, Brad Badong, talagang may mag-e-exit, magugulat ka pag nag-exit. Magugulat ang mga kapatid pag ito ang nag-exit. Oh. Sabi niya, talaga. basta wag mo akong babanggitin. Sabi niya gano'n. Nako, hindi kita babanggitin kasi pag binanggit kita, malalaman, alam na nila, baka doon siya pag-initan. Opo. Marami pong nag-message sa akin. Yung iba nga, nag-video call pa kami. Ano po yun talaga? Matandang kapatid talaga. Si Sneaky, ilang taon po kayo? Yung sinabi nyo, 11 years? Ito po. Sino po? Ito po, 50 years na po siya. Ako hindi, 15 years. Ito 15 years po ako sa iglesia. Tinan mo ha, Brad Badong ha. Ito Tinan mo. po kausap ko. Hindi lang po 15 years. 50 years. Kasi panahon Ang tagal naman yan. kapatid na Perez. Ang tagal naman yan, Brad Badong. Ayoko. Tapos, biri mo, Brad Badong ha, ano lang natin ha, biri mo, bago ako umalis ng London, nagpumilit akong magdoktrina. Biri mo, ang hirap ko, bago ako umalis, tapos isang iglap lang, titiwalag. Hello. Hello. Hindi lang ang masasabi ko. Salamat na lang po sa Diyos. Sige po, Brad Badong, babay po sa mga nanood na ano po. Saan ka pupunta ba si Sneaky? Parang... Wala po. Wala po, Brad Badong. Sige yung po. mga kapatid na
Magsalita ka. Napabigyan ko na, sige po. Oh, wag nating pabayaan yung mga kapatid ay umalis. Bumaba si Sneaky. Ayun po mga kapatid. Yun lang po ang katotohanan mga kapatid na nangyayari diyan sa MCGI. Ayan, tingnan niyo po, si Sneaky ang nagpapatunay na ang daming nanonood sa mga videos ko dahil napapatunayan nila na totoo yung mga sinasabi ko mga kapatid. Sabi ko nga po dun sa ibang mga bashers ko. Okay lang 'yan kasi bukas makalawa marirealize niyo din na totoo talaga yung mga sinasabi ko mga kapatid. And marami pong basihan ako. Marami po akong pruweba. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi ko lang po pwedeng basta-basta ilabas yung mga pruweba ko. Bakit? Masiselan po mga kapatid yung mga pruweba ko. As in masiselan. Sa isa lang po ang masasabi ko, kung talagang sa tingin ninyo, mga kapatid, nagsisinungaling lang ako, hamunin niyo po yung leader niyo, si Daniel Rason. The fact na hindi niya po mabanggit yung pangalan ko at takot po siya na harapin ako mga kapatid, isang patunay lang po dyan na hindi niya po kayang pasinungalingan at pamalian lahat ng sinasabi ko po mga kapatid. Yun lang po ang masasabi ko. Sabi ko nga, sooner or later, you will find out the truth. And mas masakit kung mas tumatagal kayo dyan, doon yung malalaman yung mga katotohanan. Mas masakit po yun mga kapatid. Mapapahiya po kayo sa sarili niyo mismo. And sabi ko nga po, kaya magtagal, mas mapabilis yung pagtanggap niyo sa katotohanan na sinasabi ko, exposing the corruption, the anomalies, the immoralities that these personalities in the church are doing, matatanggap nyo rin po yung masakit na katotohanan. Pero sabi ko nga po, mas masakit tanggapin ng katotohanan pagka matagal ka na nag-stay dyan. Ganun pa man, matatanggap nyo rin po yun at makaka-move on kayo. Kagaya po namin, mga nag-exit, nakapag-move on kami, kagaya ni si Sticky, masaya po siya ngayon. Kagaya ni Brad Greg Torres Jr. na nasa Las Vegas, masaya na po siya ngayon, awa ng Diyos. Kagaya nila Brad Wally Billones na nasa Texas, masaya na sila, awa ng Diyos. Kagaya ng mga Gamak family sa Aurora, tama ba kung Aurora? Masaya na sila, awa ng Diyos. Kagaya ng maraming mga kapatid na hindi ko na po pwedeng pangalanan pa, na nagsipag-exit. Malaya na sila at masaya na sila sa buhay nila sa awa po ng Diyos. Ganun lang po ang masasabi ko po ngayon mga kapatid. Sana po maawa din po kayo sa inyong mga sarili, sa inyong mga kaluluwa at sa inyong mga pamilya. Yun lang po mga kapatid hanggang sa muli po. Salamat po sa Diyos at muli po pagbati ng pag-ibig at kapayapaan mula sa Panginoong Kristo at sa ating Diyos. Amen.